mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Despasian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion takas about pwede bang itago ang katotohanan. So our concept is all about inner sense of God. So ang bawat tao, anuman ang kultura nila, relihiyon o pinag-aralan ay may likas na kaalaman tungkol sa Diyos. So tinatawag ito na inner sense of God. So hindi ito natututunan sa paaralan o relihiyosong tradisyon. Ito ay natural na bahagi ng ating pagkatao bilang nilikhang kawangis ng Diyos. Gayunpaman, dahil sa kasalanan natin, maraming tao ang pinipiling itago, baliwalain o itanggi ang katotohanan ito. Ngunit kahit sila'y magtanggi, hindi kailanman kayang mawala ang presensya ng katotohanan. So, our Bible readings for today is all about Romans chapter 1 verse 19 to 21, ASND version. Malinaw na ipinapakita ng Diyos sa kanila kung ano ang maaaring malaman tungkol sa Kanya, dahil siya mismo ang nagpakita nito sa kanila. Mula pa nang likhain niya ang mundo, ang likas niyang katangian na hindi nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipapakita sa mga nilikha niya. Kaya wala na silang maidadahilan pa. Dahil kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan bilang Diyos, ni hindi man lang sila nagpasalamat sa Kanya. Sa halip, naging walang kabuluhan ang kanilang mga iniisip at ang mga mangmang nilang puso ay nabalot ng kadaliman. So ngayon dako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is the truth of God is present in every human heart. So bawat isa sa atin ay may likas na kaalaman na may Diyos, isang damdaming hindi mawawala kahit wala tayong relihiyon o Biblia. Second is the human heart suppresses this truth. So, dahil sa kasalanan is pinipili ng maraming natakpan ng liwanag, itago ang katotohanan at mamuhay na parang walang Diyos. And lastly is the Spirit convicts the heart to repentance. So, hindi alam natin na hindi sumusuko ang Diyos. Patuloy siyang kumikilos sa puso ng mga tao sa pamamagitan ng banal na espiritu upang sila'y magsisi at bumalik sa Kanya. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is recognize that God is not hiding from us. So, kung naghahanap ka sa Diyos, makakatiyak kang hindi siya nagtatago. Siya'y palaging nagpapakilala sa pamamagitan ng konsensya, kalikasan, at kanyang salita. Second is renew your commitment to love and serve God. So, wag nating takpan ang katotohanan, sa halip yakapin natin ito at mamuhay ng may pagsunod sa Kanya. And lastly is respond in worship as you behold God's creation. So, tuwing nakikita natin ang kagandahan ng kalikasan o kabutihan ng Diyos sa buhay natin, is tumugon tayo na may pagpupuri at pagpapasalamat. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about bakit isang mapanganib laro ang pagtatago o pagsikil sa katotohanan. So, para sa akin, dahil habang tinatago natin kasi yung katotohanan is lalo tayong lumalayo sa Diyos. So, pwedeng maging manhid yung concession natin, maging mas madali para sa atin na mamuhay na sa kasalanan hanggang tuluyang mawalan ng pag-asa. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa katotohanan ang itinatanim niyo sa aming mga puso. Lord God, patawarin niyo po kami kung minsan ay sinusubukan namin itago o baliwalain ang iyong tinig. Lord God, linisin niyo ang aming mga puso at bigyan niyo kami ng tapang upang tanggapin ipamuhay at pahayag ang katotohanan. Hayaanin niyo po na sa bawat araw lalong luminaw sa amin ang iyong presensya at kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.